Kabanata 911. Kamangha-mangha ang lakas ng taong ito sa pakikipaglaban, hanggang sa puntong naramdaman ni Zephyr na mas malakas pa siya kaysa kay Liu Yi. Sa oras na ito, ayaw ni Zephyr na madamay sa taong ito. Nang aalis na sana siya at pupunta sa ibang lugar para tumingin, bigla na lang may malalakas na bakas na lumitaw sa hukay. Parang mga butil na kulay yelong asol ang mga ito. Sa sandaling lumipad ang mga ito sa ere, sumabog ang mga ito ng marahas. Sa isang iglap, isang agos ng malamig na aura ang kumalat sa ere na parang ilog na nagyayelo. Nagyelo ito sa lahat ng direksyon. Hindi lang iyon, mayroon ding mga bakas ng kidlat na kumikislap sa malamig na aura. Pinagsama nito ang kapangyarihan ng kulog, kidlat, at yelo. Ang kapangyarihan ng butil na ito lamang ay hindi mas mababa kaysa sa isang eksperto sa half-step spirit realm. Sa dami ng pinagsama-sama, mas malakas ito. Matapos pagsamahin ang mga ito, maihahambing ito sa isang ordinaryong martial artist sa spirit. Gayunpaman, sa harap ng nagyayelong kidlat, muling nagsilitaw ang malalaking itim na kalasag. Para silang isang walang katapusang bundok na parang demonyo habang nakabitin at walang awang pinipigilan ang mga ito. Kumalat ang nakapalibot na kidlat at gumuho ang nagyayelong yelo. Maaari ba siyang maging? Nang makita ni Zephyr ang mga kwintas na ito, naisip niya ang isang tao. Bao Jiuyan. Tunay nga, sa kawalan, ang mga mahiwagang butil na naglalabas ng apoy, nagbubuga ng hamog na nagyelo, o nag-evolve tungo sa higanteng mga banal na bundok na bato ay patuloy na sumabog sa hangin. Sa lahat ng mga kaibigang kilala ni Zephyr, tanging si Bao Jiuyan ng Precious Weapon Sect ang nakapagpakita ng ganitong kasanayan. Tila walang katapusan ang ganitong paraan, ngunit ang malaking kalasag ay malinaw na napakalaki at patuloy na sumusulong. Swoosh! Si Zephyr, na paalis na sana, ay biglang lumingon at naglaho. Malayo, mahigit 10 kilometro ang layo. Naghaharap ang dalawang grupo ng mga tao. Isa sa kanila ang may hawak na napakalaking itim na banal na kalasag habang nakatayo roon. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay umalangaw-ngaw na parang bulkang sumasabog. Ang kanyang mukha ay may walang katapusang kabangisan habang patuloy siyang humihinga at naglalabas ng mabigat na enerhiya. Taglay niya ang agresibong saloobin habang patuloy siyang sumusulong. Ang taong ito ay walang iba kundi ang hari ng itim na kalasag, na pinatalsik ni Zephyr mula sa trono ng hari. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng damit pandigma, at ang babae naman ay nakasuot ng damit pandigma ng The Boundless Academy, na may kakaibang anyo. Ang kanyang maselang katawan ay medyo mainit, at may pagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha. Isa sa mga kalaban nila ay isang batang disipulo na may hawak na mahabang espada, habang ang isa naman ay may matambok at bilog na mukha at mukhang tuwang-tuwa. Ang dalawang ito ay walang iba kundi si Bai Wulong ng Heaven and Earth Sword Sect at si Bao Jiuyan ng Precious Weapon Sect. Gayunpaman, sa oras na ito, ang matabang mukha ni Bao Jiuyan ay seryosong-seryoso. Nanliit ang kanyang maliliit na mata, ang kanyang matabang katawan ay gumagalaw pabalik-balik, at mabilis na lumitaw ang mga butil sa kanyang mga palad. Ang mga kwintas na ito ay parang mga nakakatakot na bomba. Sa bawat pagkaway sa kanila, may sisibog na espasyo. Kung makakasalubong sila ng kalahating hakbang patungo sa disipulo ng espiritu, uttered siya. Hawak ni Bai Wulong ang isang mahabang espada, at ang talom na enerhiya ay napupunit, na lumilikha ng tunog ng nabasag na katad. Kahit ang isang eksperto na nasa kalahating hakbang patungo sa spirit realm ay hindi makakaharap ang dalawa kung magsasama-sama sila. Gayunpaman, silang dalawa ngayon ay nakaharap sa Black Shield King, isang makapangyarihang nilalang na dating isang disipulo sa antas ng hari. Ang higanteng itim na kalasag ay palaging nakadisplay, at ang mga bagzo ng malakas na hangin ay nagsimulang bumuhos. Sa isang iglap, lumitaw ang malalaking itim na bundok at gumuho na parang ipinanganak sa sinaunang panahon ng mga Draconia. Sa isang iglap, ang momentum ay parang isang mabangis na dragon. Kabanata 912. Bang! Ginamit niya ang buong lakas niya. Kilala ang hari ng itim na kalasag sa kanyang matinding lakas. Bagamat matalas ang mahabang espada ni Bai Wulong at naunawaan na niya ang Supreme Sword Focus, hindi pa rin niya kayang labanan ang mga atake ng hari ng itim na kalasag.
Niyanig siya ng isang itim na bundok at agad na lumipad. Isang subo ng dugo ang lumabas mula sa kanyang bibig at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay lumipad palabas. Bai! Nang makitang lumipad si Bai Wulang, hindi napigilan ni Bao Jiuyan ang isang matinis na ungol. Sa oras na ito, mayroong isang hindi maitagong kabaliwan sa kanyang matabang mukha, at ang kanyang palad ay kinakaparin ang kanyang katawan, na may isang napakaseryosong hitsura sa kanyang mukha. Ang isa ay ang Heaven and Earth Sword Sect, at ang isa naman ay ang Precious Weapon Sect. Masasabi kong napakalakas ng kombinasyon ninyo. Kung nasa labas lang ito ng mundo, tiyak na hindi kita gagalawin. Pero ngayon, ibigay mo na ang hindi mo dapat makuha. Habang nagsasalita siya, isang nakamamatay na aura ang agad na kumalat. Junior Sister Miouyo, nakita mo ba iyon? Pambihira ang lakas ni Brother Black Shield Chun-Li. Kapag nandito siya, hindi tayo masasaktan. Sa likod ng Black Shield King, nakangiting sabi ng disipulo ng Bright Gold Sect sa babaeng disipulo ng Boundless Academy sa tabi niya. May bahid ng paghanga sa mga mata nito, at palihim niyang tinitingnan ang magandang mukha ng babaeng disipulo paminsan-minsan. Oo, ang lakas ni Brother Black Shield Chun-Li ay hindi talaga simple. Ang dalawang taong ito ay napakamapangahas at hindi alam kung sila ay buhay o patay na. Bukod dito, napakahalaga ng bagay na ito. Hindi simple ang kanilang mga akademya, at hindi sila gaanong mahina kaysa sa ating Boundless Academy at sa inyong Bright Gold Sect. Mas mabuting patayin sila. Mukhang mahina ang babae, ngunit may bahid ng kalupitan sa kanyang mga salita, na siyang dahilan kung bakit hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng malamig na aura. Gayunpaman, sa oras na ito, paulit-ulit na tumango ang disipulo ng Bright Gold Sect, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Oo, dapat mamatay ang dalawang ito. Ubo. Patuloy na umubo si Bai Wulang ng dugo. Malinaw na malubhang nasugatan ito. Sa sandaling ito, isang mabangis na kislap ang lumitaw sa matambok na mukha ni Bao Jiuyan. Isang malabong butil ang dahan-daang lumitaw sa kanyang kamay. Hari ng itim na kalasag, sumobra ka na. Mapunta ka sa impyerno. Bomba ng itim na apoy. Boom! Ang itim na butil ay gumuhit ng mahabang bahaghari at mabilis na sumugod patungo sa hari ng itim na panangga. Boom! Matapos kumalat ang isang malawak at makapangyarihang aura, isang nakakatakot na liwanag ang agad na sumibol mula sa buong espasyo. Isang walang katapusang dami ng enerhiya ang parang bulkang sumasabog. Mabilis na nilulunok at idinura ang mga itim na apoy. Para silang mga ahas na apoy na nagsimulang gumala sa loob ng 10,000 metrong radius. Ang nakakatakot na lakas sa loob ng mga ito ay hindi naman talaga mas mababa kaysa sa isang eksperto sa unang antas na nakarating na sa spirit realm. Nang maramdaman ang nakapalibot na aura, ngumisi ang Black Shield King at biglang ginalaw ang higanteng kalasag sa kanyang kamay. Dumagundong. Sa kawalan, 11 higanteng itim na aparisyon, multo na may kalasag ang mabilis na lumitaw. 11 kalasag ng hari. Boom! Kasabay ng isang nakakapangilabot na tunog, mabilis na pinalibutan ng 11 malalaking itim na kalasag ang Black Shield King at sabay na lumaban. Bang! Sa isang iglap, nagsalpukan ang kakilakilabot na enerhiya sa isa't isa. Naku hindi! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Bao Jiuyan. Sa sumunod na sandali, isang malakas na enerhiya ang sumugod patungo sa kanya. Kabanata 913. Habang kumakalat ang alikabok sa kanilang paligid, nabunyag ang sitwasyon sa kabilang panig. Ang 11 higanteng aparisyon, multo na may kalasag ay perpektong bumuo ng isang matibay na kuta, at ang pag-atake ni Bao Jiuyan ay malinaw na hindi epektibo. Sa oras na ito, sumugod na palapit ang hari ng itim na kalasag. Isang malaking itim na kalasag ang tuluyang pumihil at tumakip sa kanilang mga katawan. Sa ibabaw ng kawalan, may narinig na tunog ng kaluskos. Sapat na para isipin kung gaano kamangha-mangha at nakakatakot ang kapangyarihan ng napakalaking itim na kalasag na ito. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Bao Jiuyan at Bai Wulang ang mapait na pagtawa. Sa pagkakataong ito, talagang malas sila. Umuungol. Gayunpaman, ito ay sa oras na ito. Isang mahabang ungol ang lumabas na parang ungol ng dragon. Sa kawalan,
Isang malaking bakas ng kamao ang bumuo ng isang nakakatakot na marka ng kamao, na bumuo ng isang tunay na pasilyo. Bang! Tumama ang marka ng kamao sa malaking itim na kalasag. Klang! Isang malakas na tunog ang kumalat sa paligid sa isang iglap, at ang tunog ay narinig sa loob ng radius na 12 milya. Ang kamao ay naglalaman ng walang katapusang kamaong focus, at ang enerhiya nito ay parang sa dragon. Sa loob nito ay may mas patong-patong na aura na umiikot. Pagkatapos lamang ng isang banggaan, nagdulot ito ng siyam na nakakagulat na tunog ng pagbagsak na pumuno sa hangin. Bang! Sa isang iglap, ang higanteng itim na kalasag ay tuluyang napunit. Swoosh! Kasabay ng pag-agos ng mga marka ng kamao, isang tao ang mabilis na sumulpot sa direksyong ito. How dare you! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng hari ng itim na kalasag habang galit siyang umungol. Iwinasiwas niya ang kanyang higanteng kalasag, na nagdulot ng isang malaking itim na alon na sumugod at marahas na sumugod. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na habang tumatama sa kanya ang itim na alon, sa isang iglap, hindi mabilang na mga anino ng kamao ang biglang lumitaw sa kabilang panig. Sumabog ang mga anino ng kamao, bumuo ng bakas ng kamao na parang isang bumabagsak na bituin, at biglang bumangga rito. Boom! Ang dalawang makapangyarihang puwersa ay biglang naglaban at nagsalpukan ng matagal bago unti-unting naglaho. Zephyr! Ang lalaking ito. Nang makita ang figurang ito, sina Bao Jiuyan at Bai Wulang ay parehong nagulat at napasigaw. Si Zephyr iyon. Gaya ng inaasahan niya, ang grupong ito ng mga taong ito ay walang iba kundi ang Black Shield King at si Bao Jiuyan. Gayunpaman, nang makita niya ang babaeng disipulo sa likod ng Black Shield King, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Ang taong ito ay si Miao Yu ng Pride Peak. Medyo may alam si Zephyr tungkol kay Miao Yu. Siya ang nakababatang kapatid ni Jindy at karaniwan lang ang lakas niya, pero ang cultivation niya ay nasa level 9 agility lang. Base sa medyo magulo niyang aura, ang kanyang cultivation ay na-upgrade sa pamamagitan ng puwersa. Gayunpaman, nakapasok si Miao Yu sa lihim na lupang ito. May isip ng isa kung gaano kahalaga ang papel ni Jindy. Gayunpaman, natukoy din nito na ang The Boundless Academy ay nag-aksaya ng isa pang lugar. Sa antas ni Miao Yu, ito ay isang ganap na pag-aaksaya. Zephyr. Hindi inaasahan ng hari ng itim na kalasag na makikita niya si Zephyr dito, at agad na naging malungkot ang kanyang mukha. Sa simula, isa siya sa siyam na disipulo sa antas ng hari, ngunit walang awang napalitan siya dahil sa paglitaw ni Zephyr, na siyang dahilan kung bakit niya kinamuhian si Zephyr. Ayos ka lang ba? Habang nakatingin kina Bao Jiuyan at Bai Wulang, nag-aalalang sabi ni Zephyr. Ubo, buti na lang at nandito ka. Kung hindi, siguradong tapos na tayo. Sabi ni Bao Jiuyan nang may ngiti sa labi. Kabanata 914. Hindi ko inaasahan na siya pala iyon. Habang nakatingin kay Zephyr, ang mukha ng Black Shield King ay lalong naging mabangis, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng may maliwanag na liwanag, na namuo mula sa walang katapusang pagpatay at may taglay na malakas na kapangyarihang panghadlang. Bagamat pinalitan ng Zephyr na ito ang kanyang katayuan bilang isang disipulo sa antas ng hari, hindi seryoso ang Black Shield King kay Zephyr. Dahil sa kanyang cultivation sa spirit, wala siyang pakialam sa mga bagay na ito. Sa kanyang palagay, ang swerte ni Zephyr ang dahilan kung bakit siya naging isang disipulo sa antas ng hari. Nang lumunin ni Zephyr ang isang bahagi ng banal na liwanag ni Yun Tianjing sa entablado ng pagsasakatuparan, nakuha niya ang ikatlong bahagi nito. Kaya naman nagawa niyang maging isang disipulo sa antas ng hari. Siyempre, sa pag-iisip sa walang kapantay na matalas na marka ng kamao ngayon lang, hindi natakot ang Black Shield King kay Zephyr, ngunit nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa lakas ni Zephyr. Zephyr. Nako, pumunta pa pala rito ang hamak na langgam na ito. Habang nakatingin kay Zephyr, ang magandang mukha ni Miao Yu ay puno ng hinanakit. Simula nang makilala niya si Zephyr, si Miao Yu ay nalugmok sa isang problema. Noong panahong iyon, sinakop ni Zephyr ang kanyang primordial gym at lalo pa siyang pinahiya ng palibutan nila ang mga guho ng Lunar Academy. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay isang malaking kahihiyan para sa kanya, na palaging mayabang at itinuturing na isang perlas.
Sa pagtingin sa galit na mga mata ni Miouyu, tila wala siyang pakialam kay Zephyr. Nang makita ang mga sugat sa kanilang mga katawan, bahagyang nagulat si Zephyr. Malubha ang kanilang mga sugat, lalo na si Bao Jiuyan, na hindi gaanong malakas. Ang kanyang lakas ang siyang bala na kanyang pinagbuti. Sa oras na ito, marami sa kanyang mga kalamnan at buto ang nabali, kaya medyo mahirap itong ayusin. Gayunpaman, hindi ito naging mahirap harapin si Zephyr. Malaki ang nakinabang niya mula sa unang espasyo. Halika, kunin mo ito. Kumuha si Zephyr ng 2 bote ng jade mula sa kanyang katawan. Ito ang krema mula sa pool kung saan nakatira ang blood refine ng Enchantress. Mas mainam ito kaysa sa ordinaryong elixir. Bukod dito, hindi lang iyon. Matapos ang enerhiyang naipon ng blood refine ng Enchantress sa paglipas ng mga taon, humantong din ito sa epekto ng pagtaas ng lakas ng dugo. Sa simula, hindi inaasahan ni Zephyr na magiging ganito kalala ang kanilang mga pinsala. Hindi ito magandang bagay. Kung mag-isa lang siya, hindi magiging problema para sa kanya ang harapin ang Black Shield King. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pagdagdag ni na Bai Wulong at Bao Jiuyan, medyo nakatali na siya. Zephyr, iwan mo ang 2 ito. Ibigay mo ang mga nakuha mo at ibigay mo ang lahat ng iyong banal na liwanag. Pakakawalan kita para kay Jindy. Nakatayo roon ang hari ng itim na kalasag na nakakross ang mga braso, na parabang determinado siyang kainin si Zephyr. Hindi niya hinadlangan ang mga galaw ni Zephyr, ngunit sinabi niya ito ng may pang-uuyam. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw ang sulok ng bibig ni Miouyu. Sa sumunod na sandali, isang bahagyang pagkagulat ang lumitaw sa mukha ng hari ng itim na kalasag. Habang ang magagandang mata ni Miouyu ay nagpapakita ng isang mabangis na ekspresyon, ang kanyang magandang mukha ay may bakas ng malamig na aura nang muli niyang binigyan ang Black Shield King ng isang positibong sagot. Halata na may sinabi si Miouyu sa hari ng itim na kalasag, at hindi niya alam kung ano ang relasyon nilang dalawa. Gayunpaman, sa loob ng maikling panahon, naging mas malinaw ang pagpatay sa mukha ng hari ng itim na kalasag. Kabanata 915. Yung BH. Sapat na ang evil breaking eye ni Zephyr para tumagos sa lahat ng direksyon, kaya kitang-kita niya ang lahat ng bagay sa paligid niya. Bagamat tila palihim ang mga galaw ni Miouyu, hindi ito maitago sa kanya. Kung tama ang kanyang hula, si Miouyu ay nakapagpasa ng ilang sikretong kasanayan at naipadala ang kanyang boses sa Black Shield King. Bagamat hindi niya alam ang nilalaman ng kanyang mga salita, alam niyang tina-target siya nito. Paano kung gusto ko silang ilayo? Ang dahilan kung bakit ayaw ni Zephyr na magdulot ng gulo ay hindi dahil sa takot siya sa gulo, kundi dahil isinama niya ang dalawa. Hindi maiiwasan na magkakaroon ng mga problema. Kung gayon, pwede ka ring manatili. Biglang umalangaw sa kalangitan ang boses ng hari ng itim na kalasag. Boom! Biglang lumipad pataas ang higanteng kalasag sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ito ay naging isang walang katapusang itim na bundok ng Diablo. Habang nakalaylay ito, lumikha ito ng mga alon ng pagsabog at sumugod patungo kay Zephyr. Umatake agad ang Black Shield King pagkasabi niya nito. Malinaw na nakapagdesisyon na siya. Damn it! Nanlamig ang mukha ni Zephyr. Pinaganya niya ang isang tunay na enerhiya at mabilis na pinrotektahan sina Bai Wulong at Bao Jiuyan sa likuran niya. Tumayo siya roon at biglang gumalaw. Boom! Isang napakalaking enerhiya ng dugo ang sumabog na parang bitek na bato sa bulkan. Ang enerhiya ng dugo ay patuloy na tumataas ng husto, at sa isang iglap, isang marka ng kamao ang mabilis na lumitaw. Sumabog ang pokus ng kamao at umikot ang mga marka ng kamao. Ang suntok na ito ay sum-iris sa mga kadena at sumugod patungo sa malaking itim na kalasag. Glang! Kasabay ng malakas na pagyanig, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Bagamat alam niyang makapangyarihan ang Black Shield King, hindi niya inaasahan na ang lakas ng kabilang panig ay ganoon kalakas kay Tekot. Sa pagkakataong ito ay mahigit 10 beses na mas malakas kaysa dati. Ang mabigat na presyon ay nagpakawala ng tunog ng pagkalabog sa kanyang kamao, at ang mga marka ng kamao ay nabasag at mahigpit na napigilan. Mamatay. Ang itim na kalasag ay parang bundok, kasing bilis ng kidlat. Muling umalangaw ang boses ng Black Shield King.
Sa kawalan, mabilis na lumipad pataas ang malalaking itim na kalasag, at pagkatapos ay umikot at bumagsak patungo kay Zephyr ng paisa-isa. Ang kanilang malalaki at madilim na poster ay parang mga bundok ng Archie and Devil, na naglalabas ng walang katapusang grabidad. Zephyr, masyado kang kumpiyansa. Sa tingin mo ba talaga ay mas makapangyarihan ka kaysa sa akin sa pamamagitan ng pagtulak sa akin palayo sa trono at pagpapalit ng aking pagkakakilanlan bilang isang disipulo sa antas ng hari? Masyado kang inosente. Ang isang tunay na disipulo sa antas ng hari ay higit pa sa iyong inaakala. Pumunta ka sa impyerno. 10 panig na kalasag. Boom boom. Sa isang kisap mata, malalaki at nakakagulat na mga kalasag ang nakatikip na sa lugar. Kung direktang susugpuin ang mga higanteng kalasag, ang kapangyarihang nasa loob ay hindi maiisip ng sapat upang masira ang lahat. Nang makita ang pagbagsak ng higanteng kalasag, hindi napigilan ng magandang mukha ni Miao Yu na muling ngumiti ng nakakaloko. Isa talagang kahangahangang bagay para sa kanya ang pagpatay kay Zephyr. Masyado siyang mayabang. Papataas ng papataas ang yabang ng isang junior sa agility. Ang hari ng Black Shield ay may parehong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla na lang, isang maliwanag na kaluwalhatian ang gumalaw. Klang! Narinig ang tunog ng mga putok ng armas. Sa susunod na sandali, mabilis na sumabog ang hindi mabilang na liwanag ng espada.